Sana ay patuloy ninyo parents suportahan ang atin channel sa pag-subscribe para sa pagpapatuloy natin sa pag-upload ng marami pang video. Like, comment, share and subscribe for more videos. Ang rat tide, o ay itinuturing na isa sa pinakamabangis at kinatatakutang banta sa mga tao. Hindi lamang ito dahil sa napakaraming bilang ng mga mutanteng daga na dumarating. Higit pa rito ang takot na mabuhay ng ngat-ngatin at pahirapan hanggang kamatayan. Parang katulad ito ng bangungot na lamunin ng mga zombie na nagdudulot ng matinding sindak. Ang bawat nagliliwanag na pulang mata sa dilim ay nagpapahiwatig ng libu-libong panganib na nagkukubli. Ang mga maliliit ngunit mapanganib na nilalang na ito ay may kakayahang magdulot ng malawakang pinsala sa sinumang humaharap sa kanila. Ang paglitaw ng ganitong uri ng banta ay nagpapataas ng tensyon sa kasalukuyang labanan, na nagbabadya ng isang desperadong pakikipaglaban. Ito ay isang malinaw na pahiwatig ng matinding pagsubok na haharapin ng mga tao, na susukat sa kanilang katatagan at tapang. Sa gitna ng dagsa ng mga mutanteng daga, patuloy na nakikipaglaban si Pushu. Ang kanyang mukha ay seryoso at determinadong harapin ang banta. Sa dami ng mga umaatake, kailangan nilang gawin ang lahat para mabuhay. Patayin sila, o mamamatay tayong lahat. Ang matinding sigaw ni Pushu, na nagpapakita ng tindi ng kanilang sitwasyon at ng agarang pangangailangan. Ang mga daga ay naglipa na sa paligid, ang bawat isa ay may nagliliwanag na pulang mata, handang lumamon. Ang labanan ay naging mas magulo at delikado. Ang hangin ay napuno ng ingay ng sigawan at ng mga atake. Ang bawat sandali ay mahalaga para mabuhay sa gitna ng rat tide. Agad na ipinamalas ni Pushu ang kanyang kakayahan, na tinawag niyang Wind Blade. Sa isang mabilis na pag-atake, marami agad sa mga mutated rat ang nataman. Ang malakas na puwersa ng Wind Blade ay sapat upang magapi ang mga kalaban. Dahil dito, malaki ang naitulong niya sa paglaban sa banta ng mga daga. Sa gitna ng nagngangalit na kaguluhan, mabilis na kumilos si Li Yuanhu. Ang kanyang mga kamay ay bumubuo ng pulang enerhiya. Dai, ang kanyang matinding sigaw ay umalingaw-ngaw habang buong puwersa niyang inaatake ang mga nagsusulong na mutanteng daga. Kasabay nito, si Holy Maiden ay buong galang na gumagala sa gitna ng labanan, napapalibutan ng nagniningning na berdeng enerhiya. Ang kanyang sigaw ay nagpahayag ng lakas ng kanyang mga pag-atake laban sa mga kalaban, na nagpapakita ng kanyang kahusayan sa pakikipaglaban. Si Li Yuanhu ay patuloy sa pagsugod, ang kanyang mga mata ay nanatiling pula sa galit at determinasyon. Ang buong lugar ay napuno ng ingay ng kanilang matinding paghaharap, isang malinaw na tanda ng tindi ng labanan. Ang bawat isa sa kanila ay buong lakas na nakikipaglaban, determinado na mapuksa ang lumalaking banta ng mga daga. Ang kanilang magkasamang puwersa ay nagdulot ng malaking pinsala sa hukbo ng mga halimaw. Patuloy ang sigawan at matinding labanan sa gitna ng puwersa ng mga tao. Sa kabilang banda, ipinakita si Qingguan, na may nagliliwanag na berdeng mga mata, na tila walang emosyon. Ang mga mutated na nilalang sa likod niya ay tila walang ekspresyon sa kanilang mga mukha, sa kabila ng dami ng namatay sa kanilang hanay. Kill, ang isang sigaw ay umalingaw-ngaw, na nagpapahiwatig ng tindi ng kanilang opens iba. Kasabay nito, ang tunog ng AGH mula sa isang biktima ay narinig, na nagpapakita ng kalupitan ng kanilang pag-atake. Hindi natinag ang puwersa ni Qingguan, patuloy silang sumusugod, at tila hindi alintana ang kanilang mga nawawala. Ang kanilang mga mata ay nagliliyab sa isang nakakatakot na liwanag, na nagpapakita ng kanilang walang awa na kalikasan. Sa bawat sandali, lumalabas ang higit pang mga mutant, na nagpapahirap sa paglaban ng mga tao. Sa gitna ng matinding kaguluhan, biglang lumitaw si Qingguan, ang kanyang presensya ay agad na nakatawag ng pansin. Ang kanyang malalaking kalamnan ay nakikita, nagpapahiwatig ng kanyang kahangahangang pisikal na lakas na handang sumabak. Ang tatlong individual na yun ay malakas, hindi ko sila kayang maliitin. Pagtatapat ni Qingguan, ang kanyang boses ay puno ng pagkilala sa kapangyarihan ng kanyang mga kalaban. Ang babaeng ito ay maaaring bahagyang mas mahina kaysa sa iba, ngunit hindi rin siya maaaring maliitin, muling sabi ni Qingguan, habang tinitimbang niya ang kakayahan ni Holy Maiden. Sa kabila ng kaguluhan, nanatili siyang kalmado habang maingat na sinusuri ang bawat galaw ng kanyang mga kalaban. Sa gitna ng labanan,
isang bahagi ng puwersa ang patuloy na nahihirapan, at may mga taong nakahandusay na sa lupa, patay. Ang iba sa kanila ay hindi nakarapat-dapat pagtuunan ng pansin, sabi ni Qing Guan, habang binabaliwala ang kanilang mga nawawalang kalaban. Samantala, matapang na nakatayo si Qing Guan sa gitna ng kanyang mga mutated na nilalang. Ngayon ang aming turn para lumaban. Ang kanyang sigaw ay umalingaw-ngaw, puno ng determinasyon at utos. Ang kanyang mga tauhan, na may nagliliyab na pulang mata, ay handang sumugod sa mga kalaban. Ang labanan ay naging mas matindi, at ang tensyon sa hangin ay nararamdaman ng lahat. Patuloy silang sumusulong, hindi alintana ang kanilang mga nawawala, at nagpakita ng walang awa na atake. Ang bawat kilos ay puno ng kapangyarihan at pagkasira. Malinaw na ipinapakita ang matinding paghihirap ni Pu Shu sa walang tigil na labanan laban sa mga mutated rat. Patuloy niya ginagamit ng walang tigil ang kanyang wind blade para labanan ang mga daga na umaatake sa kanya, na nagpapahiwatig ng kanilang matinding pag-atake. Nakatingala siya sa isang malaking butas sa kisame, at nagtataka kung paano nagkaganoon ang lugar na tila nawasak mula sa itaas, na nagsasabing kailan naging lubog ang lugar na ito ng ganito. Bukod dito, napagtanto niya na walang labas sa ganitong taas, na nagpapakita ng kanyang pag-aalala sa kanilang sitwasyon dahil wala silang ibang daan palabas. Sa gitna ng kaguluhan, sa kabila ng pagod, nakikita si Pu Shu na nakikipag-usap kay General Li Yuanhu at buo ang loob na nag-uutos, puksain ang mga kawan ng rat na ito at maghanap ng ibang labasan. Na nagpapakita ng kanyang determinasyon. Ginamit na ni Qing Guan ang kanyang kapangyarihan na may kaugnayan sa lupa, kung saan kaya niyang maging lupa at umatake gamit ang lupa. Agad niyang inatake si Pu Shu ng sobrang bilis, at ang kanyang atake ay tumama sa dibdib ni Pu Shu at tumagos pa hanggang sa likuran. Dahil sa tindi ng tinamong pinsala, napauubo na lamang si Pu Shu. Matapos ang matagumpay na pag-atake, sinabi ni Qing Guan ang HMPH. Bilang tanda ng paghamak o pagtatagumpay. Ang mabilis na pagdating at matinding atake ni Qing Guan ay nagpabago sa takbo ng labanan, na nagdulot ng malaking kapahamakan kay Pu Shu at sa kanilang grupo. Labis ang pag-aalala ng Holy Maiden sa nangyari kay Pu Shu matapos ang pag-atake ni Qing Guan. Nagpahayag siya ng pagkabahala sa pamamagitan ng pagtawag sa pangalan ni Pu Shu. Kasabay nito, si General Li Yuanhu ay galit na galit at sumisigaw ng natambangan kami, kainis. Na nagpapakita ng kanyang pagkabigla at galit sa biglaang pag-atake. Ang dalawang pangunahing kaalyado ay kapwa na apektuhan ng malakas na pag-atake, na nagpapahiwatig ng lumalalang sitwasyon para sa kanila. Ang emosyonal na reaksyon ng Holy Maiden at ang galit ni General Li ay nagpakita ng tindi ng kanilang kalagayan sa gitna ng labanan. Nang hindi napansin ni General Li Yuanhu ang paparating na atake ng isang mutated rat. Ang rat ay mabilis na lumapit at tinamaan siya sa leeg. Agad na bumulwak ang dugo mula sa kanyang sugat, na nagdulot ng matinding pag-ubo sa kanya. Dulot ng pinsala na natamo ang atake na ito ay nagpahiwatig ng kawalan ng pag-asa sa sitwasyon ng general, na naging biktima ng hindi inaasahang pag-atake. Ang seryosong pinsala ay nagbigay ng malaking pagbabago sa labanan, na nagpababa sa moral ng kanilang panig. Naging malinaw na ang umatake kay General Li Yuanhu ay ang Rat Emperor, isang nilalang na may kakayahang utusan ang napakaraming mutated rat. Makikita ang napakaraming mutated rat na sabay-sabay na pabagsak papunta kay General Li Yuanhu, na nagpapakita ng tindi ng kanilang pagsalakay. Ang paglitaw ng Rat Emperor ay nagpapahiwatig ng isang mas malaking banta sa kanilang koponan, na may kakayahang lupigin ang mga kalaban sa dami ng kanyang mga alagad. Ang atake ay nagdulot ng gulat kay General Li na napatanong, ha? Hindi lang para kay Pu Shu kundi pati na rin kay General Li Yuanhu. Sa puntong ito, narinig ang utos ni Qing Guan na patayin ang mga natitirang tao. Na nagpapahiwatig ng kanyang layunin na puksain ang natitirang mga kalaban ng walang awa. Ang utos na ito ay nagpahiwatig ng matinding pagbabanta sa mga natitirang sundalo at sa Holy Maiden, na kailangan nilang harapin ang kanilang kalaban. Ang kanyang pag-aalala ay nagpakita ng kanyang empatiya sa kanyang mga kasama, na humarap sa napakalaking hamon. Maririnig na lamang ang mga sigawan ng mga tao, na nagpapahiwatig ng kaguluhan at pagkalito sa gitna ng labanan. Makikita ang katawan ni Pu Shu at General Li Yuanhu na nakahandusay na sa lupa. Patunay ng bagsik ng labanan at ang kanilang pagkatalo.
Nagpapahiwatig ito ng kalungkutan at pagkabigo sa kanilang panig, na wala na silang magawa kundi ang maghintay ng kanilang kapalaran. Ang kanilang pagbagsak ay nagbigay ng malaking epekto sa moral ng mga natitirang sundalo, na humantong sa kanilang pagkatalo. Ang tanging natitira na lamang na nakatayo ay ang Holy Maiden, na nakaharap sa napakalaking si Qingguan at sa hukbo ng mga mutated rat. Ito ay nagpapahiwatig ng kanyang pagiging huling pag-asa para sa kanyang panig, na kailangan niyang harapin ang mga kalaban ng mag-isa. Sa kabila ng pagiging nag-iisa, nanatili siyang matapang at handang lumaban, na nagpapakita ng kanyang katatagan. Ang labanan ay naging personal na pagsubok para sa Holy Maiden, na kailangan niyang labanan ang kanyang takot. Ipinakita ang Laya Mountains, natapos na nga ang labanan ni Qingguan, kasama ang mga mutated rat, laban sa hukbo ng Federation at Qi Kingdom. Ang pagtatapos ng labanan ay nagpahiwatig ng pagbabago sa sitwasyon, na nagbigay ng panibagong simula. Ipinakita ang Holy Maiden, na ngayon ay may pangalang Aizia, naganap ng natalo at walang malay na nakahandusay sa harapan ni Yuzio. Sinabi ni Qingguan na nagpahayag ng kanyang pagtatagumpay. Samantala, si Yuzio ay napasabi lamang ng na nagpapahiwatig ng kanyang pagmamasid at pag-iisip sa sitwasyon. Ang pagbagsak ni Aizia ay nagbigay ng oportunidad kay Yuzio na gawin siyang bahagi ng kanyang plano. Nagpapahayag si Yuzio ng kanyang paghanga sa Holy Maiden. Sinabi niya na kahit sa isang coma, nagpapakita pa rin sila ng nakakatakot na espiritual na pagbabago sa kapangyarihan, na nagpapakita ng pambihirang lakas ni Aizia kahit walang malay. Idinagdag pa niya, ang talento ng batang ito ay impressive, na nagpapahiwatig ng kanyang interes sa Holy Maiden. Binanggit din niya ang pagiging isa sa 3 Holy Maiden, at ayon sa impormasyon ni Chinger, ang Brahmanic religion ay sobrang misteryoso. At maging ang Federation ay matinding natatakot dito, na nagpapakita ng kahalagahan at kapangyarihan ng Holy Maiden at ng kanilang relihiyon. Nagpapahayag ng kanyang intensyon si Yuzio na gawing alagad ang Holy Maiden. Sinabi niya na magiging akin ka, at bagong alagad, na nagpapakita ng kanyang kontrol at kapangyarihan. Makikita si Yuzio na nagpapahayag ng kanyang paghanga sa Holy Maiden sa pamamagitan ng mga salitang wow. Napakaganda, may magandang katawan din siya, na nagpapakita ng kanyang pagiging interesado hindi lang sa kapangyarihan kundi pati na rin sa pisikal na anyo ng Holy Maiden. Nagtaka si Yuzio dahil bigla siyang napunta sa isang kakaibang mundo. Ang mundong ito ay marahil isa lamang ilusyon o nasa isipan ng Holy Maiden, na nagpapakita ng misteryo at lalim ng isip ng Holy Maiden. Ang pagpunta ni Yuzio sa espasyong ito ay nagpahiwatig ng kanyang kakayahang makapasok sa kamalayan ng iba. Nagpapahayag si Yuzio ng kanyang pagkaunawa sa kakaibang mundong napuntahan niya. Sinabi niya na mukhang ito ang core space ni Aizia, na nagpapakita na nauunawaan na niya ang pinagmulan ng espasyo. Idinagdag pa niya, sa pagpunta dito, maaaring maunawaan ng isang tao si Aizia at magkaroon ng ganap na kontrol. Hanggang sa pagwasak ng espasyong ito at pagkuha ng lahat, kasama ang kanyang kaluluwa, na nagpapakita ng kanyang layunin na ganap na kontrolin ang Holy Maiden, kabilang ang kanyang kaluluwa. Agad na ngang ginamit ni Yuzio ang kanyang kakayahan para gawing isa sa kanyang mga tagasunod ang Holy Maiden, sa lakas ng enerhiya na ginawa ni Yuzio at nagmula sa Holy Maiden, nagtaka na lang si Qingguan at napatakip sa kanyang mga mata dahil sa nakakasilaw na lakas nito. Agad na ngang ipinakita ng system ang bagong kakayahan ng Holy Maiden bilang bagong alagad ni Yuzio, at ipinakita ng system ang mga kakayahan ni Aizia. Aizia Transcendent First Order likas na talento, kondensasyon ng kamatayan sa pagtitig sa isang nilalang, makikita niya ang mga kahinaan nito. Espesyal na kakayahan, sayaw ng Black Mamba technique ng pagpalo at pagpatay tulad ng ahas. Pagpapagaling kayang gamutin ng mga sugat at sakit. Lakad ahas hindi mahuhula ang paghakbang. Mababangis na kagat kamay na kahawig ng bibig ng ahas, kayang punitin ang halos lahat ng depensa. Tipan ng dugo sa pagpirma ng tipan ng dugo, pansamantala niyang mahihiram ang kapangyarihan ng kanyang amo at makapagbibigay ng evolution point sa amo. Napaisip siya tungkol sa kakayahan ng Holy Maiden na magbigay ng evolution points. Sinabi niya na nalalaman na ang lahat ng evolutionary points ay nakuha sa pamamagitan ng aking pagpatay. Matagal na akong binabalot ng dugo, na nagpapakita ng kanyang nakaraang karanasan sa pagkuha ng evolution points sa pamamagitan ng pagpatay. Gayunpaman, napaisip siya ng sabihang,
Ngunit ngayon, isang alagad, ay maaaring magbigay sa akin ng evolution points, na nagpahiwatig ng pagtataka at bagong pag-asa para sa kanya. Tinawag ni Uzziah ang Holy Maiden at sinabing Isaiah. Sumagot naman si Isaiah na ang iyong alagad ay narito, na nagpapakita ng kanyang ganap na pagsunod kay Uzziah. Sinabi ni Uzziah ang ngayon, at agad niyang inutos kay Isaiah na pumunta sa mga halimaw at dalhin ito dito, na nagpapakita ng kanyang unang utos sa kanyang bagong alagad.